The water level at Marikina River is now at second alarm after reaching 16 meters. For the latest, we have mobile journalist Evan Tarinque. Evan, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Cheska, pansamantalang tumila yung pag-uulan dito sa Marikina. Pero sa kabila niyan, nananatiling nasa second alarm o nasa 16 meters pa rin yung water level dito nga sa Marikina River. Ito nga, makikita nyo sa aking likuran, pakita natin yung current situation dito, no? Makikita natin, maputik pa rin yung tubig na dumadaloy dito sa Marikina at doon nga sa makikita natin, doon sa mga level na yan at pumapatak pa rin sa 16 meters or second alarm yung level ng tubig. Pero sa kabila niyan, andito pa rin yung ilang mga kapatid natin, no, na nakaantabay, nagbabantay at sinisilip yung sitwasyon dito sa Marikina River. Pero sa mga oras na ito, makikita naman natin itong kinakatayuan natin. No? Usually kasi, pag pumatak ng second alarm, yung tubig, usually basa na to at meron ng tubig dito sa kinakatayuan natin. Pero ngayon, tuyo pa rin naman at hindi naman umapaw masyado yung tubig dito nga sa Marikina River. Pero sa kabila niyan, marami pa rin yung mga kapatid natin na pumunta sa mga evacuation center. No? Doon nga sa may Malanday Elementary School, as of 7 a.m. nakuha nating number is nasa 660 plus pa rin yung mga pamilyang nananatili sa Malanday Elementary School. Pero karamihan sa kanila, ayon doon sa camp leader, bumabalik na at umuwi na sa kanilang mga tahanan dahil bumaba nga yung water level na pumata nga doon sa 17.5 meters. Yung peak niya kahapon around 5 p.m. Pero so far, ayon doon sa mga nakausap nating residente na doon nagstay pansamantalang nanatili sa mga evacuation center. Since bumaba yung water level, nag-umpisa na rin sila maglinis ng kanilang mga tahanan. No? So far, ang open na evacuation center ngayon is nasa 28 at naglagay na rin ng nasa 20 mga boats. Ito nga Marikina LGU, no, doon sa mga low-lying areas kung saan nga madalas na binabaha sa oras na tumaas yung tubig mula dito sa Marikina River. Cheska. Evan, yung mga nag-evacuate, kasi dahil sa City Alert System ng Marikina, pag second alarm, dapat mag-evacuate pag umabot ng 17.4 meters yung water level nila. For the residents ng mga nagpunta sa evacuation centers, was this voluntary evacuation or was it a forced evacuation? Cheska, alam mo, karamihan sa kanila, no, nung nag-first alarm pa lang daw talaga, pinili na nilang pumunta sa mga evacuation center, no, kasi karamihan nga, lalo na yung mga senior citizen, pati na rin yung mga kapatid nating PWD, no, may hirapan daw talaga sila kasing lumikas sa oras na pumalo nga ng second alarm o yung or ng third alarm yung water level sa Marikina River, no. Pero Cheska, ngayon nga, since nasa second alarm pa rin, 16 meters yan, ibig sabihin kasi nung second alarm, kinakailangan na mag-evacuate. No? Ang forced evacuation kasi natin, Cheska, dito sa Marikina, pag pumatak na siya ng 18 meters, yun na isasagawa yung first evacuation. So pagdating pa lang nung first alarm, preparedness pa lang yan, maghanda pa lang yung mga kapatid natin na lumikas, pero nasa sa kanila na yan kung gusto na nila pumunta doon sa mga evacuation center dahil binubuksan na rin na yan ng Marikina LGU sa oras na tumunog yung first alarm. Cheska. Evan, baka naman pwede mo iikot sa amin ngayon yung pinakasitwasyon ng Marikina River. Sabi mo nga, second alarm ito, pero para sa mas magandang perspective, ano ang itsura ng second alarm? At saka baka may data ka rin kung saan lugar pa sa Marikina ang until now lubog sa baha. Sige Angela, ito pakita natin, medyo bumuhos na ulit kasi yung pag-uulan dito sa Marikina. Ito, makikita natin current situation, Marikina River. Ito, maputik pa rin yung tubig na dumadaan nga. No? Ito kasi yung downstream. No? So karamihan ng tubig na ito ay galing doon sa kabundukan ng Rodriguez Rizal. No? So kaya makikita natin, kulay putik talaga. At itong yung alarm, ito yung makikita natin dito, ito sa ilalim, yung alarm system. No? Currently, nakikita natin nasa 16 meters. So, second alarm yan. At pag lumipat tayo dito, no, makikita natin yung ilang mga kapatid natin na nag-aantay, nagpapatila ng ulan at nag-monitor ng kasalukuyang sitwasyon dito sa ilog. No? Yung ilan niya, ito makikita natin, yung ganito sitwasyon, no, Angela, hindi na bago to.
talagang marami talaga pumupunta dito sa ilog pag ganitong mataas yung water level. Ito, yung ilan, sinusulit at nangingisda ng kung ano mang makukuha nila dito. Kanina may nakita tayo, parang hito ata yung kanilang namingwit dito sa ilog ng Marikina. Kanina, Angela. Okay, Ivan, ano naman yung mga daan na impassable as of this moment sa mga motorista? Pauline, so far, no, wala pa namang namamonitor na sarado or impassable para doon nga sa ating mga motorista. No? Pero so far, no, kahapon kasi nagkaroon ng problema dito sa Marikina, sa may barangay Tumana dahil nga doon sa hindi gumaganang pumping stations. No? Pero tumawag naman na yung LGU sa DPWH at sa contractor nito at kailangan na nga at nagbadala na nga ng mobile na pumping machine itong DPWH at itong kanilang contractor para nga masolusyonan yung pagbaha nga dito sa may barangay Tumana. Pero sa mga oras na ito, Pauline, wala pa naman tayong namomonitor na mga daan na hindi madadaanan sa oras na ito, Pauline.